Okay, good afternoon everyone. Narinig ba ako? So again, stay put lang muna kayo dyan. We'll begin the class at 7:15. Sorry, 5:15. Okay?
Okay, so let's begin. Okay. So last meeting is, ano tawag dito? Last meeting, meron kayong, nagpa-pulasing ako, di ba? Okay, so hindi ako nagklase para bigyan kayo ng time para asikasuhin yung mga activities, okay, na nakapending pa para sa inyo. Okay, seeing na konti pa lang yung nagpapasa, okay, so nagpa-full async ako. Okay. Now, pero since hindi naman pwede lagi yon, okay, so magle-lecture ako ngayon regarding sa next activity ninyo. And then yung midterm ninyo is a program. Okay. Naiintindihan? Now, so yung sa midterm natin, okay, first is sa midterm muna, okay, hindi ko siya ipapakita ngayon. Okay, so ipapakita ko siya by next week. So gagawa ako ng recordings regarding doon sa midterm program ninyo, midterm exam ninyo sa program. Okay, pero ituturo ko yung dapat nyong gawin para doon ngayon. As well as yung activity para sa ngayon. Okay? So, kaya makinig kayo maigi. First, okay, is para dun sa activity, okay, which is, pakita ko muna sa inyo. Okay. Then, yan. Okay. So the program was a questionnaire. Hindi mas wala. Bigla wala. Okay. So, sorry, bigla na wala. So the program is a questionnaire or a simple quiz. Okay? Wait lang, print pa lang muna ako. Dito na makal. Wait lang. Ano date ngayon? Well, sorry, 11 pala. Sorry. 11. Okay na. Now, so the first, so yung program natin starts with a question. Okay? Are you ready for a quiz B? Okay. So, dapat nyo lang pagkakatayin ng program. Okay? Kapag program, start to visualize. Na nakikita niyo, therefore, diba? Na underscore, meaning that is an input. So ibig sabihin meron siyang may after siya. Tapos ng system.println na yon, merong input sequence sa ilalim niya. Okay? At naka-indicate naman yung pipilian. Okay. So ibig sabihin, pag meron kayong pagpipilian,
So, ibig sabihin, pwede kong maglagay ng Y or N. Okay, then syempre, magsasanga sa ngayon depende sa kung ano yung pipiliin ko. Kapag ka naglagay ako ng ibang letter, for example, P, okay, then meron siyang answer para dyan. So, ibig sabihin, part ng condition, kapag ka halimbawa, naglagay kayo ng, ano tawag dito, na input na wala naman doon sa pipilian. Alin ba yung pinagpipilian? Yes or no lang. Diba? Okay. So, ibig sabihin, alam naman natin condition, meron tayo yung logic sa inyo. Kung paano, ano yan? Putol-putol yung okay. Now, wait lang. Ay, hindi po makita. Yung alin, hindi pa ba nakashare? Hindi pa ba nakashare yung ano? Okay, first thing first guys, kung mahina yung signal ko, hindi ko problema yon dahil yung internet ng compute ng eskwelahan yung ginagamit ko. Okay, so wala akong magagawa dyan. Limitado lang yung option ko rito. Okay? Or pwede rin na yung signal ninyo yung mahina. Okay? Hindi natin alam. Pero sigurado ako na hindi yan pare-parehas sa bawat isa sa inyo. Okay? Then, okay. Nakikita nyo ba yung ano? Anong frozen yung screen? Hindi pa frozen hindi frozen yung screen dahil wala pa naman akong ginagawa. Ayan. Okay. Frozen ba? Okay. So wala pa naman akong ginagalaw na sa ano dahil nag-explain pa ako. Now, so after ng maglagay ako ng P, okay, which is hindi naman kasali doon sa choices ko. So therefore, okay, babalik siya sa pinakauna. So tinuro ko na yan regarding doon sa last activity ninyo. Okay? Which is yung selection program. Okay? Then, with the use of function call. So ibig sabihin, kung bumabalik yan, ibig sabihin nasa loob siya ng isang function na pwede mong tawagin. Okay? Then, okay, kapag ka pinili ko naman no, okay, automatic, capital Y or capital or small letter N, okay, mag-e-end yung, magbibigay siya ng statement ending, okay, the program. Now, so balik natin. Okay. So kapag halimbawa, pinili ko naman yes, okay, or capital Y, so automatic magpo-proceed yung program ninyo. Okay? So yung unang-unang yung next sequence ng program is entering the user's name. Okay? So maglalagay tayo ng pangalan dito. Okay? Okay. Yan, ay tama. Okay. Okay, check nga kung tama yung pangalan mo. Anong Resuelo? Ganyan ba or double L? Okay, correct. Now, so pagkatapos ko maglagay ng pangalan, okay, pangalan lang yon. Okay? Then next sequence ng program natin, okay, so maglalagay siya ng, magbibigay siya ng statement saying na press any key to continue after nyo mag-input ng pangalan. Okay, so that is another display statement lang. Then, pagkatapos niyan, mag-move siya sa next sequence ng buong ng program, which is a questionnaire. Okay? Now, so it's the same as sa selection. Okay? Tinatawag nyo lang ng tinatawag yung bawat, maglalagay kayo ng function call. Okay? Gagawa kayo ng mga function call for every questionnaire na naglalaman ng pangalan ninyo. At a score.
Okay, so sabihin, scored to. Okay? Now, and then, sa baba ng mismong pangalan ninyo at ng score ninyo is merong question. Okay, so lahat to is a statement and then another display statement na merong input. Kung saan, ilalagay nyo yung score ninyo dito. Sorry, yung sagot ninyo. Now, syempre, you have to read the question and then answer. Kapag halimbawa, first is naglagay ka ng value na wala sa pagpipilian, automatic, okay, magkakaroon siya ng sagot dyan. So therefore, there's another condition. Okay? Katulad lang sa kanina, kapag wala sa pagpipilian, sasabihin niya invalid, pero, okay, and then again, papaulit niya sa inyo yung tanong. Or uulitin natin yung buong sequence ng question number 1. Okay. Hanggang sa maglagay kayo ng ample answer na accordingly sa kung ano yung mga nakalagay dyan. So, who is the father of the modern computer? Okay, so, sino? Anong sagot? Hindi nyo kilala? Hindi tinuro sa inyo? Sino ang tatay ng modern computer? O, sino? Okay. Di nyo alam? Tayo dyan. IT, basic knowledge. Tapos, okay. So, that would be, sino? Okay. Sino? Okay. So, bakit mo nasabing A? Sige. Julie, di ba? O hula lang yon. Ha? Google. Okay. Now, okay. Makinig. So, trivia lang din. Okay? Charles Babbage was, okay, the original father of modern, or sabihin natin na father of computer. Okay? Pati sa modern computer. Okay? Now, Alan Turing was also the father, okay, of modern computer. Okay? Pero sino sa kanila ang pinakatama? Okay? So, yung mas kilala natin, okay, the correct answer will be letter C. Pero, tandaan nyo, okay, sa history, okay, si Alan Turing ang pumperfect ng computer. Okay? So, dito ang sagot was letter C. Okay? Now, kapag halimbawa, tama yung sagot niya, wala siyang sasabihin. And then, kapag another enter ko, magpo-proceed siya sa question number 2. So, anong yung changes na nakita ninyo? Hello? Ano yung changes na nakita ninyo? Okay, nagkaroon siya ng score dahil tama yung sagot. Okay, so, whenever you answer correctly, syempre, magkakaroon ng score yung indicator doon. Okay, now, next, okay, for example, what is the main circuit board ng computer? So, that would be motherboard, pero mamaliin ko, which is lalagay ko hard disk. So, kapag mali, automatic, wala rin siyang sasabihin, then, okay, pero yung score would retain kasi nga, mali. Okay? Now, what is the first generation computer? The answer is vacuum tube. Then, enter. So, that should be correct. Then, kapag enter ko ulit, magpo-proceed siya sa question number 4. Then, mag-a-add ulit yung score. Okay? Then, sino nag-develop ng Java? Okay? O, sino? Okay, so James Gosling, yung nag-create ng Java. So, tatama natin. Okay. And then, nadagdagan ulit yung score. Kapag ang interconnection devices that allows communication, okay, so ibig sabihin that is an interconnection of devices that allows communication. Ano yun? Okay, of course, networking. So, letter A. Then, okay, the score will be, okay, meron siyang statement, meron siyang condition
regarding sa kapag halimbawa, pumasa ka, then you almost got perfect. Okay? Kasi out of 5 question, 4 yung nakuha mo, you almost got it perfect. So, technically, that is a 2 condition. Okay? So, pakita ko muna sa inyo. Ulitin natin. Okay. Okay? So, blah 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 lang muna yan. Tapos, okay, sabihin natin kapag failed. Okay? So, Alan Turing, okay, motherboard, okay, so meron akong isang score na, then, ano ba yan? C, okay, C, and C. So, sa lang score, ano lumabas? I-failed, okay, sa condition. So, kapag halimbawa, yung score mo is 2, okay, so C, then A, tapos A, then A, tapos C. Still failed. Okay? Then, kapag halimbawa score mo is 3, so C, A, B, then A, and C. Okay. You pass. You made it to bare minimum. So merong additional, di ba? Na nakalagay. Okay? Now, how about kapag halimbawa, okay, nakita niyo na yung 4, di ba? O how about pag pinerfect natin? So perfect natin siya. C, A, B, C. So, you pass. Okay. You are incredibly genius. Okay. So, sa 3, 4, 5, nagbibigay siya ng additional statement. Okay? Now, sa condition, okay, so doon nagtatapos yung buong program. Okay? So, ituturo ko sa inyo yung sa part ng condition. Okay? So, let's have a variable int. Okay. Let's just say age 10. Hindi pala tayo gumagawa ng sa scanner. Okay. Then, age is equal to in dot next int. Okay. Then, gagawa tayo ng condition. Okay. Di ba naalala nyo, gumagawa tayo ng bracket. Okay? So, for example, you are, okay, sabihin natin na, okay, 0, or sabihin natin na yung mga part ng 0, or months ka pa lang. Okay, age is equal to, okay, age is greater than or equal to 0. And age is less than or equal to, ano ba na sa atin, paano ba natin masasabing bata? Okay. Okay, let's say 5. Okay? Yan. Now, then next is age is greater than or equal to 6 and age is less than or equal to, okay, let's say 12. Okay. Then maglalagay tayo ng statement dito. Okay? System that out that print
um, now, this program, okay, so gawa na, save na, wala pa palang class name to. So, pangalanan nating sample nest. Yan. Now, okay, so this program, okay, kapag nag-input kayo ng edad or ng value, okay, at yung input ninyo is from 0 to 5, ilalabas niya yung statement na baby era, and then kapag 6 to 12, kids era. Okay, so basic, parang katulad lang din yan sa, tawag dito? HE, sorry, yung senior high school na grading. Pass or pass, so on and so forth, yan. Now, narinig ba ako ng maayos? Narinig ba ako? Hello? So now we can proceed. Okay, again, mga activity ninyo regarding sa basic. So gumawa lang ako ng bracket para sa baby era, which consists of 0 to 5 years old, at kids era, consisting of 6 to 12 years old. Okay? Now, so, alam naman natin na hindi naman buong 0 to 5 o baby era is hanggang 5 years old. Okay? Baby pa ba yung mga 5 years old? Okay, well, depende sa inyo. Okay. Now, so, sa loob, okay, sa loob ng bracket, okay, tandaan nyo, sa loob ng bracket, okay, ng first condition natin, okay, we can also put another condition. Okay? So, tinatawag natin itong nested
if condition or nested condition. Condition sa loob ng condition. Ngayon, yung condition na to is papasok lang sa loob ng if condition na to. Okay? So, if, okay, age, okay, sabihin natin na is equal to 0, then, okay, so system, println, nakalagay siya as infant kasi wala pa siyang taon eh. Okay? Then, kaya ko ng else if para naman sa age is equal to 1. Okay? Then, system dot out sabihin natin na ano ba yung mga ano? Well, infant pa rin naman yan. Okay. Pwede naman tayong maglagay dito or pwede natin isama na lang pala dito. Sorry. Okay. So, gawin na lang natin siyang yung 2 niya ay hindi, tama lang pala. Okay, sorry. Naisip ako. So let's say, isang taon ka na, so dapat marunong ka ng maglakad. Ah? Ko naglalakad na eh. Okay. Else if halimbawa, buka naman, system that out that print. Okay. Yan. Okay. Now, so save muna natin. Okay. And ano ulit yun? Okay, run natin yung program. Check natin kung gagana muna. Okay, so nakalimutan ko maglagay ng semicolon. At okay, sorry, nakalimutan ko maglagay ng if dito. Okay. So, ulitin muna natin. Okay. So, ayan. Naglagay ako ng age kay lumabas baby era, then infant. Okay. Then, next. Kapag ganawan ang nilagay ko, okay. Nakalagay pa rin yung baby era, then next, okay, lumabas na next statement is learning to walk. Then, kapag halimbawa number 2 naman, okay, baby era pa din, pero learning to play. Now, kapag halimbawa naman, nasa kids era na tayo, at gumawa ako ng panibagong condition, if age is, sabihin natin na is equal to 6. Ano ba tawag natin sa mga batang ano? Ulit?
Hindi. Okay, so elementary, hindi naman totally elementary days. Yeah, siguro sabihin natin na starting to elementary. 7 years old o 6? Di ba dapat nga 5? Okay. Now, then gawa tayo na panibago pa. If age is equal to 7, then teka lang. Hindi naman to hindi naman to compulsory Ano ko lang to? Para lang may mailagay ako diyan. So kapag halimbawa naglagay ako ng 4, sorry, 3 muna pala. Okay, nakalagay lang, di ba, baby Ira? Kasi wala naman ako nakalagay sa condition na yun eh. Ang condition natin doon sa baby Ira yung 2 lang. Okay, kaya kapag maglagay ako ng 5, okay, walang lalabas. Pero pag naglagay ako ng 6, okay, papasok na yung statement as kids Ira and then starting to elementary. And then kapag 7, sports activity. Okay? Now, okay, ganito siya gumagana. Okay? So, first is kapag halimbawa tumanggap kayo ng value, di ba kukunin nito yung value ninyo, and then, syempre, lahat ng mga may age, okay, sa program ninyo, kukunin or i-adapt yung value na yon. So, kung naglagay ako ng 3 dito, or sorry, naglagay ako ng 2, ang magiging value niyan 2, ang magiging value nito 2, ang magiging value nito 2, 2, 2, 2, pati ito. Okay, lahat yan is 2. Okay? I-adapt ng lahat ng variable yung value na pinasok ninyo. Then, papasok tayo sa condition. Okay? Now, yung first condition natin, i-check niya kung true yung condition mo. First, kay yung age ba, yung 2 ba is greater than 0? Yes or no? Yes. And then, gumamit tayo ng logical operator na and. Ibig sabihin, yung next condition should also be true para maging true yung buong statement. So, yung 2 ba is less than 5? Yes or no? Okay, yes. So, therefore, ilalabas niya yung statement na to. Kaya nakita niyo nakalagay doon, baby Ira. Then, magpo-proceed siya sa susunod na program or sa next sequence ng program na yan kung saan pumasok yung input ninyo. Saan siya pumasok? Sa first condition ninyo. Hindi na siya tutuloy dito. Isabihin, nandito na lang siya sa loob ng bracket na yan. At hindi siya makakalabas hanggang sa matapos yung program. Kaya kung inaakala nyo, tutuloy pa siya dito, hindi. Okay? Now, and then, i-check niya yung unang condition, kung yung condition ba, yung age ba is equal to, yung pinasok niyo bang value is equal to 0? Yes or no? No. Therefore, since false, bababa siya sa susunod na condition, yung 2 ba is equal to 1. Therefore, since hindi, bababa siya sa susunod na condition, and then age is equal to 2. Okay, ginamit natin relational operators equal to, so dapat magkapare. Kaya sino? At titingnan niya kung meron pa. Okay, since wala naman nakalagay na program na susunod, therefore, the program will stop. Okay? Ganun yung nangyayari dun sa kanina. Doon lang sa assessment. Excuse me. Okay? And then, kapag halimbawa, nagpasok naman ako ng 7. Okay? So, lahat ng mga to magiging 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Okay? Unang condition,
Therefore, that is true. Then gumamit tayo ng relational operator na, logical operator na and. Okay, then the next condition should be true also. So therefore, yung 7 ba is less than 5. So therefore, false. Okay. So ibig sabihin, yung isang condition true, yung isang condition false. So the condition is false. Sa susunod na condition, nang hindi na niya tiningnan, hindi siya papasok sa condition niya, which is eto, yung h ba, okay? Yung 7 ba is greater than 6. Yes or no? Yes. Then, yung n, ang logical operator natin, so the next condition should be true. So therefore, yung h ba is less than 12. Yes, so therefore, true yung first condition ng else if, at true din yung second condition ng else if, therefore, ito yung true condition niya. Then, i-display niya yung statement na to, and then magpo-proceed siya sa next sequence ng program, kung meron. Okay, so ito yun. Okay, so, okay, then yung h ba is equal to, yung 7 ba is equal to 6. So, no. Therefore, bababa siya sa susunod na condition. Okay, dapat else if to. Okay. So, yung else ba, okay, so yung h ba is equal to 7. So, yung 7 ba is equal to 7? Yes, so then, ilalabas niya yung statement na to. And then, titingnan niya kung meron pang susunod na sequence. Meron ba? Wala na. Then, magtatapos yung program. Na nested or nested condition. Sanga. Okay. Kung kunyari, basic na ano natin. Basic logic ng tao. Okay? Di ba? Basic logic ng tao, kapag halimbawa nakapag-decide tayo, magde-decide tayo ng panibagong decision. Okay? Or mag-iisip tayo ng panibagong condition natin to decide. Okay, for example okay, anong gusto mo bilhin? Damit. Tapos, since nakapili ka na ng damit, hindi nakasali doon yung pantalon, tama? Damit ang pinag-iisipan mo eh. And then, anong design? Okay? V-neck, Chinese collar, round neck, turtleneck, and then kapag nakapag-decide ka, kunyari, pinili mo turtleneck kasi, okay, gusto mo magmukhang K-pop. Okay? Then, anong kulay? Okay. So, hindi nakasali, hindi mo na kailangang isipin kung anong kulay pa nung magiging V-neck mo, ng round neck mo, kasi nakapokus ka doon sa decision mo na turtleneck. Yung turtleneck na t-shirt na, yung pag-iisipan mo kung ano yung kulay. Hanggang sa wala ka nang maisip. Okay, so meron pa. Nakapili ka na ng kulay. Anong size? Medium, small, large, XL, and so on and so forth. Ganun tayo, guys. Okay? Ganun yung logic natin. At ganun din yung logic nito. Kaya importante, okay, tandaan nyo na please lang. Okay? May mga nakikita akong program, okay, na yung condition nila, yan. Kung ganito yung mismong program, okay, kung ganito kayo mag-construct, okay, ng program, okay, hindi ko na papangalanan, okay, no offense, promise I hate you. Okay? Kasi unang-una sa lahat, masakit sa mata. Okay? Importante yung bracket na to. Okay? Indicating kung saan siya nag-uumpisa or kung ano yung ano tawag dito? At Notepad++ yung ginagamit ko, hindi naman katulad ng Notepad yung ginagamit ko, hindi naman katulad ng Notepad++ na nag-highlight siya kung ano yung ini-indicate o ini-encapsulate ng bracket na yan. So kung halimbawa, okay, yan. Alam nyo ba kung ano yung ini-enclose niyan? Alam nyo? Okay, di ba hindi? Hindi nyo malalaman. Okay, lalo na kung meron pa kayong iba pang conditions sa loob. Okay, edi lalo na kung halimbawa lahat to nakadikit diyan. Okay? So,
That is a big no-no. Kaya importante yung indention. Okay? Para ipakita yung encapsulation ng program ninyo. And so on and so forth. So, regarding doon sa activity ninyo, ito lang yung idadagdag ko. Kasi technically, lahat ng sa selection, activity na yon. Ang bibigay ko lang sa inyo na topic, guys, tandaan nyo na itong program na to. Since naka-record naman to, balikan nyo na lang. Ito lang naman yung sa part ng assessment, yung sa condition kung nakapasa ka at kung ano yung sasabihin niya sa bawat score mo. Okay? Ang kailangan ko lang is katulad lang din ng ganon. 5 tanong lang. Okay? And then kailangan may scorean. Okay? So, ang ginawa ko doon, okay, sa yung para sa CLS, okay? Nawawala yan kasi di ba nakita niyo naman nag-CLS siya? Okay? Meron akong pa sa start screen. Ito yung mga function ko. Okay? Doon sa program na yun. Kaya yung gawin sa isang buong public static void main lang, mahaba lang. Kaya lang, ang problema, okay, kapag ginawa niya sa static void main, or ginawa niya siya sa isang buo lang, walang function call, hindi kayo makakatawag. Or hindi kayo function call. Or yung mapapaikot-ikot yung program, hindi nyo magagawa yun sa Java. Okay? Kunyari, isang buong, lahat sila nasa main function lang, kinode nyo sila lahat sa main function lang, tapos nag-decide kayo na tawag-tawagin sila, hindi. Okay? Walang program ang Java para doon. Okay? Ang C++, meron. Ang tawag namin doon, labeling. Okay? Pero ang Java, wala. So, para mapaikot nyo siya, kailangan nyo gumamit ng function call. So, first is yung start screen. Yung start screen is yung, are you ready for a quiz B? Okay? Then, next is yung, okay, yung para sa player screen. Okay, kung saan maglalagay ng pangalan. Okay? Then, next, okay, is, tapos ng player screen, okay, yung question number 1, number 2, question number 3, question number 4,
Yeah. Hello, narinig ba ako? Okay, narinig ko nga. Now, okay. So yung pinakahuli was the assessment. Meet mo yun. Ano yun? Okay. So yung pinakahuli was the assessment part. Yung assessment part is kung saan i-display doon yung pangalan mo at yung score mo at yung condition. Okay? Kung ano yung regarding sa nakuha mo score. Okay? Yun lang yun. Now, regarding dun sa score, okay, so syempre, yun yung logic part. So, first is mag-declare kayo ng, tuturo ko lang, sasabihin ko lang sa inyo, pero hindi ko ipapakita sa inyo. Okay? Para mag-isip din kayo. Now, first is magde-declare kayo ng variable para sa score at para sa input ng sagot. Okay? Then, pagka-declare nyo yan, okay, so kapag declare nyo yan, para mag-increment siya, okay, para mag-increment siya, gagawa kayo ng process, okay, sa score under ng condition kapag tama yung sagot ninyo. Okay? So, syempre kapag tama yung sagot ninyo, di ba, nag-increment, nagdadagdag yung score. Kapag mali naman, remain lang. So, dun lang kayo sa part sa condition kung saan, di ba, maglalagay kayo ng condition for every given answer. A, B, C, D. So, maglalagay kayo. So bawat sa mga letter na yon may mga condition yon. And then, kung alin ang tamang sagot doon, dun kayo maglalagay ng process. Okay? To add a score. At magdi-display yon for every change ng sequence or pag magpapalit siya ng question. Sa from question 1, tama yung sagot mo. Then, pagdating ng question 2, yung score doon, mag-a-add siya ng score ng 1. Okay? Yung formula, okay, pinakita ko na sa inyo yun, na okay, nandun yun sa isa sa mga ano nyo. Okay? Hindi siya yung technically nagsasabi doon na ako yon. Okay, so you had to ano yun? Find it na lang doon sa lecture na binigay ko sa inyo. Okay? Pero binigay ko na sa inyo yung keyword. Okay, tandaan nyo ha. The score, okay, yung score should increment for every correct answer. Okay? Lagi niyong tatandaan yan. Then, and then meron tayong process para doon. Or meron tayong formula para doon. So, ito lang yung mga ginagamit ko. Okay? Para sa program na yon. Okay? And then, syempre, well, kayo bahala, diskarte niyo yan. Okay. Okay na? Sorry, nawala na naman ako. Now, okay. So next part ng ano natin, okay, so lecture natin, lesson. Okay, wait lang. Meron akong PowerPoint dito. Next lesson natin is about this one. Ito na sa inyo itong ito. Alam ko hindi ko pa nabibigay.
Now, switch statement. Switch is for a form of condition, but okay, in my own assessment or in my own okay, analysis, hindi, or at least hindi. Now, the case statement or switch statement is a Java. Okay, in Java is a multi-way method that creates a branch of statement. It is based on the value of the given, okay, from an input operation, then checks by the switch if the value has an equal case. Inside its encapsulation, the format for the switch case is now, the case statement for a value which contains a code block that encloses with a break keyword. Yung break keyword naman stops the program from continuing outside the case, at yung default statement naman is also a tag that or a mark that work as the else statement na naglalaman ng code block for a value that is not contained in the switch, at dyan nagtatapos yung program. Okay. Para may ibigay ko na rin sa inyo itong ano na to. Now, para sa switch statement, ganito yan. Okay. Import okay. So, teka lang. Okay. Okay. So this is the syntax ng switch. Yan. Okay. Then, so the starting syntax ng switch starts with the word switch and then an open close parenthesis and then a compound statement, meaning may binabracket siya. Okay, may laman siya kinokonte. Okay. Now, malalaman nyo kung bakit ang pananaw ko dito, or opinion ko dito is hindi siya condition. Okay? Bakit? So sa loob ng parameters ng switch is ilalagay natin yung variable. Okay? Then, sabi dun sa ano natin, sa PowerPoint natin, ang laman ng switch, yung nilalaman ng switch is a case. Okay? And then, a break. Okay? Kasi yung break is naglalaman ng, siya yung stopper. Para hindi umagos yung, tawag dito?
statement natin sa susunod na ano yun? Another case, kung meron pang susunod na case. Okay? And then meron tayong tinatawag na default. Okay? Katulad ng else, naglalabas siya ng naglalabas siya ng statement kapag wala sa loob ng case yung hinahanap. So, wala sa loob ng switch yung hinahanap niya. Okay? Then, okay. Yan. Papansinin niyo yung case at yung default, okay? Yung nagtatapos sila saan? Anong symbol yan? Colon. Okay? Ang symbol na semicolon sa programming, anong sinasabi nun? Ano nire-represent ng semicolon? Semicolon, okay, represents the EOS. Ano yung EOS? And kasi di ba bawat line instruction mo ng program. Okay? For example, this one. Okay? Kapag halimbawa, naggumawa ka ng ganyan statement and then naglagay ka ng semicolon, check niya kung tama ba yung pagkaka-construct mo ng system.out.println at paglalagay mo ng parameters na statement o display. Ganun din dito. Okay? And babasahin niya yan mula rito hanggang dito, hanggang sa makakita siya ng end of statement. Okay? Parang babae yan. Ang katumbas niya sa babae, kapag sa conversation nyo, alam niyo kung ano? Haha. End of statement. Okay, mag-isip ka na ng ibang topic. Kasi, tapos na yon. Ganun lang. Now, kapag haha yan, sabihin talagang natawa yan. Pero yung haha na dalawang haha lang, fake haha yon. Okay, kasi naboboard na siyang kausap ka. Ganun lang yon. Okay? Dapat malaman niya. Kapag dalawang haha yung babae, sabihin po, end of statement yan. Okay? Now, alam niyo na guys. Okay? Conversation sa mga girls. Yan. Oh, ba't natatawa kayo? Di ba? Kasi, natatawa yung mga girls kasi alam nila yung totoo. Di ba? Oh, si Bea, ganon. Haha. Kaya pag haha, alam niyo na, end of statement. Okay. Now, okay. Ngayon, a semicolon, yung colon, ibig sabihin ng colon is a label. Okay? Pag sinabi nating label, ibig sabihin, tatak, marka, something na pag sinabi natin tinatag natin, minamarka natin, something to remember. Okay? Kapag ginagamit natin yung switch, okay, naglalagay tayo ng value, okay, sa may case, kung saan meron doong colon, which is a mark. Okay? So, for example, A. Okay? Then, yan. Tapos maglalagay ako ng statement sa pagitan ng case at ng braille. So, system.out.print okay. Then, okay, end of statement. So, ano yan? Tapos, letter. Then, save natin. Sample SW, Then, okay. Tasira natin yung program. Okay.
Okay, cannot find, shots. Okay, nakalimutan ko ilagay yung string args. Kasi part siya ng syntax. String arguments, yan, okay na. Enter a letter, maglalagay ako ng letter A. Okay, ayan. And then, lalabas sa kanya, capital letter A yung nilagay ko, di ba? This is a letter A. So, ang nangyari is is tinanggap niya yung value. Okay? Or, nirecognize niya yung value sa loob ng switch. Okay? And then, nung nakita niya yung value, nilabas niya yung statement niyan. So, maglalagay pa ako ng another case. Capital letter B, colon, and then another break, and then semicolon para magtapos. Okay? Ay. Then system dot out at println. Okay. Okay, then save, tapos lagay naman natin letter B. Okay, di ba? Okay. So, ganito siya gumagana, guys. Hindi katulad ng switch, ng if condition. Di ba sa if condition, gumagamit pa tayo ng relational operator at logical operator para ma-bracket natin kung yung value na pinasok natin is equivalent no specific value na sinet natin sa condition natin. Katulad ng sa if condition. Okay? Ang condition is kailangan merong relational at logical operator. May nakita ba kayo? Meron ba akong ginamit na logical at relational operator dito? Wala. Pero nilagay ko yung letter A at letter B, tinanggap niya. Now, kapag small letter A yung nilagay ko, walang lumabas, di ba? Kasi wala naman siya dun sa selection. Okay? Now, naalala niyo ba yung, ano tawag dito? Naalala niyo ba yung, ano ba yung game ni Chris Aquino? Hindi, yung isa pa. Yung may case, tas may banker. Deal or no deal, okay? Okay, yung switch and idea sa logic ng deal or no deal. Okay, for example, kunyari, di ba banker ka? Ikaw yung contestant. Kunyari, gawin natin tong tawag dito? Gawin natin tong int. Okay, then palitan natin, gawin natin num. Tapos num and gawin natin next int. Tapos, di ba, case number 1. Case number 2. Tapos, ang laman ng case number 1. Okay, sorry. Si case number 1 is, laman niya is, sabihin natin na 50. Tapos, si case number 2, ang laman niya is, okay, 100,000 pesos. Okay. Kasi since letter na number yan, ay. Okay. Shots. Okay, wait lang. Enter. Di ba? Deal or no deal tayo. Tapos mamimili kayo ng number. Enter a number. Kapag naglagay ako ng number, for example, number 2. Tapos, sa deal, pagka pinili ko number, yun yung logic ng deal or no deal, which is the same as sa switch. Ano pinagkakaiba niya sa if condition? Okay? Sa if condition, di ba, kailangan ng relational and so on whatsoever. Logical. Dito, may nakikita kayo. Okay? Di ba wala? Is yung mismong, yung logic nila is, sa if condition, for example, okay, hindi mo alam
Okay? Sa if condition, hindi mo alam. Aalamin mo pa lang yung mga bagay-bagay na tinatanong sa'yo. For example, ano tawag dito? Maghahanap ako ng libro sa library. Ganito sa if condition. Okay? Kapag sinabi sa akin na ano to, ang hahanapin kong libro, magbigay kayo ng pangalan ng libro. Sige. Ha? Encounter? Ano libro yun? O sige, basta kunyari, may librong ganon. Okay? So letter E, di ba? So, alam naman natin sa library, alphabetical order or may catalog tayo para dyan. Okay? Ngayon, kung ikaw, okay, bago ka lang dun sa library na yon, for example, titingnan mo muna kung nasaan yung letter A. Okay? And then, lalakad ka ulit, titingnan mo kung ano yung susunod na, check mo, letter B. Tapos kung hindi naman yung letter E nag-uumpisa, kundi yung letter E na hallway, lalakad tutuloy-tuloy ka pa din. Di ba? Hanggang sa makapunta ka sa letter E. Tapos, encounter, edi titingin ka pa sa mga libro, letter EA, EB, EC, ED, EF, EG, EH, EI, hanggang sa EN. Tapos, ENA, ENB, ENC, di ba? And so on and so forth. Hanggang sa mahanap mo yung libro. That is conditional. So, titingnan mo sila isa-isa mula sa pinakataas hanggang baba. Kapag hanggang sa makita mo yung hinahanap mo. Pag switch naman, parang bag. Okay? For example, sino sa inyo hindi nakakaalam ng laman ng bag ninyo? Alam niyo kung ano laman ng mga bag ninyo? Okay? So, kapag sinabi ko sa iyo, okay, ikaw Julia, di ba may bag ka? May ballpen ka diyan? Oh, di ba alam niya? Okay? Ngayon, kung sa if condition, tinanong kita, may ballpen ka ba? Sir, tingnan ko. Bubulat-latin mo pa yung bag mo, hahalukatin mo, then, titingnan mo kung may ballpen ka. Tapos saka masasabihin sa akin na, wala. Dadampot ka muna ng ibang gamit para lang mahalukay mo yung pinakailalim, which is conditional. Pero sa switch statement, sa switch, kung napapansin ninyo, isa lang ang open and close compound statement niya. Okay? Ang if condition, bawat condition, meron siyang sarili niyang compound statement. Okay? So, ibig sabihin, yung switch, kunyari, naglagay kayo ng number dito, automatic, alam na niya kung ano yung nasa loob ng lahat ng yan. Hindi na niya kailangan pang isa-isahin. Automatic, kunyari, kahit nasa pinakadulo pa yan, he would redirect doon sa specific value na pinasok niyo. That's the difference between switch and case. Switch at if. Kaya sinasabi ko, switch is like hindi siya conditional. Dahil sa wala siyang ganung logic. Katulad ng if condition. Okay? Now, okay, pero, technically, it works the same as the if condition. Para lang din naman siyang if condition. Pero may certain limit din. For example, ano bang hindi nagagawa ng switch na nagagawa ng if condition? Kung napapansin ninyo, di ba meron tayong ganito? Okay. So, balik natin sa letter. Tama pala. Dito na tayo sa number. Paano kung halimbawa, gusto kong mag-bracket? Okay? Or gusto kong mag-bracket. Kunyari, sa isang case, gusto ko is from 1 to 10. Okay? So, gagawa ako ng ganito. Is greater than equal to 10. Then, save. Okay, then, incompatible types. Boolean cannot be converted to int. So, then, pwede. Operator dyan. Okay? Kasi, it stands for a single label only. Hindi siya pwedeng humawak ng iba pang label. Okay? Or iba pang value. Maliban sa kung ano yung label niya. Okay? So, pero meron yan. Okay? Meron yan eh. Okay, wait lang. Try ko maglagay ng comma. Okay. Sorry, meron pala tayong duplicate label. Okay, gawin natin 3 yan. Enter number. Okay, 50. See?
Kapag ka naglagay ako ng comma, pwede na akong magdagdag ng value. Okay? Ito yung pangit doon. Okay? Kung gusto ko na kunyari gumawa ng grade from 0 to 75 na bagsak, 4.99, okay, kailangan kong indicate 0, comma, tapos 0.001, comma, 0.00, para kasi sa mga decimal, di ba? So, ang dami niyan. Pero sa if condition, isang bracket lang yan. Okay. Di ba? Ganon ka X. Hindi, I mean, in terms ng simplicity lang ng selection, for example, katulad ng A, B, C, D, 1, 2, 3, walang problema. Pero kung halimbawa, gusto mong gumawa ng bracket from larger number, I would choose na, I would sasabihin sa inyo, gumamit na lang kayo ng if condition rather than ilagay nyo lahat ng mga nandyan. Okay. Naiintindihan? Okay. Now, any question? Okay. Online, may tanong pa ba kayo? May tanong kayo? Okay. So, pinakita ko na sa inyo yung sa activity niyo. Okay. Tama ba? Papakita ko rin ba yung sa ano? Ay, hindi. Sa kanan. Okay. Okay. So, last part pala. Okay? Which is, ito naman importante to doon sa ano nyo, sa midterm topic ninyo. Okay. Then, name next line. So, I saw. If name okay, makinig na. Okay. Okay, so inoperate ko na to dun sa sample switch natin. Okay. Now, this program, okay, is tatanggapin niya yung pangalan ko as an input and then ilalabas niya yung statement to. Sa C language, hindi pwede yan. Okay? Hindi niya magagawa yan sa C language. Actually, kapag gumamit kayo ng array, okay, kasi pwede pala, pero kailangan nyo ng mas elaborate na construction. Okay? Sorry. Dalawang equal. Wala ba nakalagay? Okay. String name, enter name, next line. Walang lumalabas, di ba? Okay. How about change it to specific value? Okay, hindi rin pwede. Now, saan ko ba nilagay yun?
okay. Yung pinapakita ko sa inyo, okay, he accepts the value. Okay? He accepts the value as is, then, ano tawag dito? Pero wala pang display. Okay? So that's a logical error. Now, yung related dito sa subject na to, o yung related sa tinuturo ko ngayon, is yung midterm topic ninyo, which is a banking system. Tulad nito, okay? Which is first, kunyari, di ba, state my business. Kapag ka pinindot ko 1, okay, magre-register ako ng profile. Maglalagay ako ng bank account. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Then, so this is a string. Hindi yan number. Lalagyan ko nga ng letter. A, 1, 2, 3. Yan. 4. Then, last name, Richard De Leon. And kapag kanino ko, lalabas siya. Okay, pero magbibigay pa ako ng elaborate dito. Pinapakita ko lang sa inyo sa meter ninyo. Okay. Then, babalik siya sa main screen. Tapos, check the balance. Kapag ka nag-try ako mag-check ng balance, hihingin niya yung account number ko. Dito papasok yung tinuturo ko. Okay? Dahil, technically, hindi inaalam ng basic condition natin, or sabihin natin na basic, nung pinakita ko sa inyo na maglabas ng display. Okay? Sa ganong klase ng format. So, that would be A1, 2, 3, 4. Diba lumabas? So, okay, return to the main screen. So, wala pa akong balance. Okay. Then, mag-withdraw ako. Magde-deposit ako, which is 4. Then, maglalagay na naman ako ng bank number. Enter deposit, 1,000. Tapos, kapag ka mag-check balance ako, okay, A1, 2, 3, 4, meron na ako 1,000. Then, okay, pa rin, mag-withdraw ako. Okay, A1, 2, 3, 4. Okay, mag-withdraw ako ng 700. So, nakapag-withdraw na ako. Babalik sa main screen, check balance. Then, 300 lang. And then, kapag halimbawa, balik tayo sa main screen, gusto ko ulit mag-deposit. Sorry. Okay. So, kunyari na, masyado ako nagmamadali, nilagay ko kagad yung amount, hindi ko nilagay yung ano. Okay, babalik siya sa main screen. Okay, kapag nagkaroon ng error. Then, withdraw ulit. Deposit ulit. A1, 2, 3, 4. And then 1, 5. Tapos, check balance. A1, 2, 3, 4. 1,800 na. Fees lang siya. Katulad ng common banking. Pero, pangit ng UI. Ngayon, okay, exit na natin yung program. Okay. So, dito, paano ko mapapalabas yung program? O itong mapapalabas yung hello world, di ba ayaw? Kasi it technically doesn't allow yung ganitong klase ng o yung paggamit ng relational operator sa string. Okay? Now, ang ginawa ko dyan is nag-declare ako ng isa pang variable. Okay? So, lalagay ako ng isa pang variable. Okay, sorry. This is for authentication pala. Okay, yan. For authentication. Okay. Ngayon, para ma-authenticate, kasi di ba nagkaroon ng authentication, naglagay ako ng bank account number, then i-authenticate, kaya ako nakikita yung account ko mismo. Now, para sa authentication, okay, kailangan, ano tawag dito? Paano nga ulit yun? Yan. Teka lang ha. Authentication. Okay. Tama.
So, mag-assign pala muna tayo ng value dito. Then, okay, ganyan. So, technically, ganun pa rin ang mangyayari. Eh, mali. Okay. Ganun pa rin ang nangyayari, di ba? Kasi nga, hindi natin pwedeng gamitin yung word na, o yung relational operator na to, para sa another variable. Kung naalala ninyo, ginagamit natin yung mga relational operator kapag may kino-compare tayo na specific value. Ngayon, nahati kasi sa dalawa yon. Okay? Yung sa program ko, okay? Sa program ko, ito. Diba, register a profile? May nakalagay dito. So, meron akong variable na tatanggap ng account number. Diba? Maglalagay ako ng account number, tapos blah 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 pangalan, then okay, want to try. So ito papasok, ito yung magiging pang-authentication ko. Okay? Then tapos kapag na-check balance ako, this is another. Hindi ito yung katulad kanina. This is another variable naman for input at i-compare ko doon sa authentication ko. Okay? Ito 'yun. Okay? Kunyari, di ba, ito yung authentication ko, naglagay na ako ng value. Okay, then, ito naman yung input natin, that would be compared doon sa value for authentication ko. Ngayon, hindi natin pwedeng gamitin yan dahil this is also a variable. Hindi natin pwedeng ikumpara yung variable to another variable using relational operator. Okay? Kaya, ang gagamitin natin is and an open close parenthesis. Ang attribute na equals. Name, yung variable mo, yung input mo, is equal to the yung variable na nilagyan mo ng value for authentication. So i-compare niyo to, for example, yung name ba should equal, okay, doon sa authentication natin. Then let's try. Okay. Blah blah blah. Babas? Okay, ganun. Okay, tandaan niyo, para doon kasi yun yung pinaka-crucial part doon. Yung ano to dito, yung arithmetic ng deposit at withdrawal, basic arithmetic lang yun. Pero ito, yung authentication process is sa register profile, di ba meron kang variable kung saan ilalagay mo yung account number mo, pangalan mo, okay, na siyang magdi-display sa mga nandito. Yung input para sa bank number is another variable na i-compare sa na pinag-inputan nyo ng pangalan nyo sa bank number. Okay? Yun lang yun. And then gagawa ako ng recording para dito. Kasi ito naman yung midterm exam ninyo. Okay? And then, the next week, after ng exam, again, pulasing tayo. Naintindihan? Okay, para hindi ko kayo makita dito. Para wala na mag-aabalang magpumunta dito. Okay? So, tandaan nyo, the next week after next exam, yung week after next exam, pulasing tayo. Okay? So, may tanong ba? Yeah, full asynchronous. Okay, online, may tanong ba kayo? Okay. Kung wala, okay, pwede na kayong umalis. Hindi. Wala na kayong gagawin dito. Ay, gaga. Wala kayong klase kay Chua? Okay, sige na, you can go now.
Thank you, sir. Bye-bye. Okay, mami. Haha. Actually, meron kaming sa dati naming eskwelahan, meron kaming kaklase, prinsesa ng end of statement siya. Kasi sa GC, doon yung haha. Ano lang? Sa access. Yan, access. Teka lang, saan ba tayo dapat ng Dito nga, sir, yung Yeah. access dito. Di ba sa Morgue yun? yung likod niya? Dati. Nag-aaral din sa mga ID. Oo? Access. Ngayon? Opo, thank you, guys. Oh, yeah. Good luck sa kanya.